Biyernes muli po nating makakasama si Presidential Communications Operations Office Secretary Sunny Coloma para po sa ating regular na panayam. Magandang tanghali po sa inyo, Secretary Coloma. Magandang tanghali din naman sa inyo at sa lahat ng ating mga tagapakinig. Opo, Secretary, umpisahan po natin. Kunin ko na po kaagad ang inyo pong saloobin hinggil po doon sa pagkakabilang po ng mahal na Pangulo sa talaan po ng 100 most influential people sa buong mundo. Ang karangalan pong ito ay hindi lamang po para sa Pangulo, kundi po sa lahat ng mga Pilipino. Sapagkat kaya naman po naganap ang mga itinatanghal na accomplishments ng ating Pangulo ay dahil na rin sa pagsuporta ng ating mga mamamayan. Kaya po ang ating Pangulo ay naka-exercise ng political will na magpatupad ng mga bagong programa katulad ng mga nakasaad sa reproductive health bill at doon sa sin tax reform program dahil po ito sa malawak at malalim na suporta ng mga mamamayan. At yan po ang batayan din ng determinasyon ng ating Pangulo na ipagpatuloy ang pagsulong sa progreso ng bansa sa pamamagitan ng pagtahak sa matuwid na daan. Opo. Secretary, kasabay po nito yung bago naman pong patakaran na pagbibigay po ng mga retirement benefits para naman po sa mga retirees. Nakapaloob po dito na after po nila magtrabaho o mag-retire po, ay after 30 days po ay makukuha na po nila yung kanilang mga benepisyo. Ano po ang inyong saloobin tungkol po dito? Bahagi po ito ng ating pagsisikap na ilapit ang pamahalaan sa mga mamamayan, pahusayin ang serbisyo. Sang-ayon na rin po doon sa prinsipyo na kayo ang boss ko. Kung ang mamamayan po ay tunay na boss, dapat lang na ang mga naglilingkod sa pamahalaan ay gagawin ang lahat ng nararapat para po makapaghatid ng serbisyong tapat, serbisyong mabilis at serbisyong kapakipakinabang. Opo. Sa darating po na April 23 ay may schedule po ang Pangulo para po dumalo po sa ASEAN Summit. Ano po ang maaring talakayin po dito, Secretary, kasama po ang mahal na Pangulo pagdating po sa ating bansa? Ang batid ko po dyan, isa sa mga mahalagang nasa agenda, yung pagpapatuloy po ng mga talakayan hinggil sa Code of Conduct on the West Philippine Sea na South China Sea naman ang tawag ng ibang bansa. Noong pong nakaraang pagpupulong sa Phnom Penh, Cambodia, ito po ay nakahain na sa agenda ng ASEAN at dapat lang po ay maisulong na ito sapagkat mahigit na sa 10 taon nang nakalipas simula ng inihahanda sa agenda ng ASEAN. Bukod pa riyan yung pagpapalakas ng mga ugnayang pang-ekonomiya sapagkat batid din po natin na ang layunin na matamo yung One ASEAN o ASEAN integration ay naka-schedule na po sa taong 2015. Kaya marami po mahalagang programa hinggil sa ASEAN integration na maaring tinalakay na at sub-ministerial and ministerial level at posible pong iangat din po ito sa agenda ng mga heads of state kapag sila po ay nagpulong sa darating na linggo sa Bandar Seri, Begawan. Opo. Secretary, kasabay rin po nito ay sa darating po na 2015, binanggit po sa mga balita, kasabi po ng mahal na Pangulo na meron na pong kasapatan ng kuryente pagdating po sa Mindanao. Ano po ang mekanismo po sa pagtiyak po ng bagay na ito, Secretary? Batid po natin na ang naging dahilan kung bakit nagkaroon ng kakulang supply, hindi po nakaakit ang Mindanao ng kasindami ng mga bagong pasilidad na pinamuhunan ng mga kapitalista at industrialista dahil po ito doon sa hindi pagsali sa Mindanao doon po sa mga programa ng EPIRA o yung Electric Power Industry Reform Act. Doon po sa EPIRA, tinanggal po doon sa naluluging National Power Corporation at nilagay po sa free market yung pong pag-generate ng additional capacity para po sa enerhiya ng Mindanao, ng buong bansa. Ang sumunod lang po dito ay yung Luzon at Visayas sapagkat hiniling po ng mga mambabatas mula sa Mindanao na wag po munang isali ang Mindanao. Dahil po dyan, nanatili sila sa datihang kaayusan, hindi po nakaakit ng mga bagong mamumuhunan na sana ay nakapagtayo na ng mas maaga pa ng mga dagdag na ganun pa man.
pagpasok po ng Aquino administration noong 2010, sinimulan na po yung paghimok sa mga mamumuhunan at nakapag-umpisa na po sa pagtatayo ng mga bagong planta at bagong kapasidad na matatapos po sa taong 2015. Opo, panghuling katanungan na lang po, Secretary. Kaugnay naman po nung isa pa pong issue tungkol naman po sa COMELEC. Yung paglabas po ng status quo order, kaugnay po sa airtime limits po ng mga kandidato at yung sabi pong pakikipag-usap ni COMELEC Chairman Brillantes sa mahal na Pangulo. Meron na po ba kayong nakuhang impormasyon tungkol po dito? Wala pa pong further developments dyan sa binanggit ninyo. Masasabi ko lang po, kaisa ang ehekutibo sa pagpupursige ng COMELEC na tiyakin na magkakaroon tayo ng ligtas at credible na eleksyon, no, na kung saan ang resulta ay magiging katanggap-tanggap sa ating mga mamamayan. Sa ating pong kaayusan, ang COMELEC institutional body na may pangunahing responsibilidad sa pagtiyak po na magkaroon tayo ng malinis at maayos na halalan. Ganun pa man, meron din pong karapatan at kapangyarihan ang Korte Suprema na mag-review ng mga desisyon ng COMELEC at maging ng ehekutibo at ng Kongreso sapagkat yan din po ang naaayon sa ating saligang batas. Sa aking pong palagay, kung anuman ang maging kahihinatnan niyan, dapat pa rin po nakapokus po tayong lahat sa pagtulong sa COMELEC at sa mga citizens watchdog, sa lahat po ng sektor ng lipunan. Dapat po ay pagtulungan natin yung pagtiyak na magkakaroon tayo ng mapayapa at maayos na eleksyon sa darating na Mayo at 13. Okay po, maraming salamat po, si PCOO Secretary Sunny Coloma. Hanggang sa susunod po at happy weekend po sa inyo, Secretary. Maraming salamat at happy weekend din sa ating lahat.